Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, Senator Jinggoy Estrada at dating DPWH Secretary Bonoan nagpiyansa matapos ipag-utos ang kanilang pag-aresto sa graft case. 5 katao kabilang ang 2 bata patay sa Benguet truck accident. Nawawalang residente ng Zamboanga City natagpuan ng bangkay sa baybayin ng Basilan. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, Nagpiyansa ng tig 90,000 pesos sina Senator Jinggoy Estrada at dating Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Manuel Bonoan noong Mayo 29, Biyernes matapos maglabas ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan 2nd Division kaugnay ng kinakaharap nilang kasong graft. Nagpalabas din ng korte ng whole departure order para sa dalawa habang nagpapatuloy ang pagdinig sa kaso na may kaugnayan sa umano'y anomalya sa mga proyekto ng DPWH at iligal na paglalaan ng pondo noong 2025. Nauna nang nagsampa noong Mayo 28, Huwebes, ang Office of the Ombudsman ng kasong graft at plunder kina Estrada, Bonoan at ilang dating opisyal ng DPWH. Sa kanyang pahayag, mariing itinanggi ni Estrada ang mga akusasyon at iginiit na walang katotohanan ng mga ito. Anya, ang pagpapiyansa ay bahagi ng kanyang karapatang legal at pagpapakita ng paggalang sa batas at hukuman. Umaasa rin umano siya sa patas na pagtrato, due process at makatarungang pagdinig ng kaso habang ipinaglalaban ang kanyang pangalan. Patay ang 5 katao, kabilang ang 2 bata matapos mawalan umano ng preno at tumaob ang isang 6-wheeler truck na may lulang 39 na pasahero sa Sitio Buway, Barangay Poblacion, Cabayan, Benguet nitong Mayo 28, Huwebes ng umaga. Patungo ang truck sa Nueva Vizcaya. Agad rumesponde ang mga personnel ng RHU, Bureau of Fire Protection o BFP, Philippine National Police o PNP at rescue teams matapos matanggap ang ulat alas 10:07 ng umaga ayon sa Cabayan Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO. Ayon sa Cabayan Local Government Unit, kabilang sa mga nasawi ang isang 3 anyos at 11 anyos na batang lalaki, isang 43 anyos na lalaki at 2 pang hindi nakikilalang lalaki. 10 ang nagtamo ng multiple injuries at fractures habang 13 iba pa ang nagtamo ng minor injuries. Patuloy ang investigasyon sa sanhi ng aksidente at pagbibigay ng assistance sa mga biktima at kani-kanilang pamilya. Natagpuan nitong Mayo 28, Huwebes, ang bangkay ng isang residente ng Manalipa Island, Zamboanga City sa baybayin ng Barangay Basakan, Haji Muhammad Ajun, Basilan, matapos itong ilang araw na pinaghahanap. Ayon sa mga otoridad, nahulog umano ang biktima mula sa sinasakyang motorized boat bago mawala sa karagatan. Pinangunahan ng Coast Guard Haji Muhammad Ajun at Municipal Police Station ang pagresponde at koordinasyon, katuwang ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO at Municipal Health Office hanggang sa matagpuan ng bangkay sa baybayin ng barangay. Matapos ang pagkilala at dokumentasyon, itinurn over na sa pamilya ang labi ng biktima. Nagpasalamat naman ng lokal na pamahalaan sa pangunguna ni Mayor Talib Pawaki at ng Barangay Basakan sa mabilis na pagtutulungan ng mga ahensya sa agarang aksyon. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uulat. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.